Artikulo 2. Halalan ng Pangulo at Vice Presidente. Seksyon 13. Regular na halalan para sa Pangulo at Vice Presidente. Ang regular na halalan para sa Pangulo at Vice Presidente ng Pilipinas ay gaganapin sa unang Lunes ng Mayo 1987, 1987 at sa parehong araw bawat 6 na taon pagkatapos nito. Ang nahalal na Pangulo at ang nahalal na Vice Presidente ay magsisimula ng kanilang tungkulin sa alas 12 ng tanghali sa ika-30 araw ng Hunyo sumunod sa halalan at magtatapos sa tanghali ng parehong petsa, 6 na taon pagkatapos nito kung saan magsisimula ang termino ng kanyang kahalili. Seksyon 14. Espesyal na halalan para sa Pangulo at Vice Presidente, kung sakaling magkaroon ng bakante sa tanggapan ng Pangulo at Vice Presidente, ang batasang pambansa ay, sa alas 10 ng umaga ng ikatlong araw pagkatapos mangyari ang bakante, ay magtitipon ayon sa mga patakaran nito nang hindi na kailangang tawagan at sa loob ng 7 araw ay magpasa ng batas na tumatawag para sa isang espesyal na halalan upang pumili ng isang Pangulo at isang Vice Presidente na gaganapin hindi mas maaga kaysa sa 45 araw o hindi lalampas sa 60 araw mula sa oras ng naturang tawag. Ang panukalang batas na tumatawag para sa naturang espesyal na halalan ay ituturing na sertipikado sa ilalim ng talata 2, seksyon 11, artikulo 8 ng konstitusyon at magiging batas sa sandaling maaprubahan sa ikatlong pagbasa ng batasang pambansa. Ang mga pondo para sa espesyal na halalan ay sisingilan laban sa anumang kasalukuyang pondo at magiging malaya sa mga kinakailangan ng talata 4, seksyon 16 ng artikulo 8 ng konstitusyon. Ang pagtitipon ng batasang pambansa ay hindi maaaring ipagpaliban o ang espesyal na halalan ay hindi maaaring ipagpaliban. Walang espesyal na halalan ang tatawagin kung ang bakante ay mangyayari sa loob ng 70 araw bago ang petsa ng halalan sa pagkapangulo ng 1987. Seksyon 15. Pagbibilang ng mga boto para sa Pangulo at Vice Presidente ng panlalawigan o lungsod na lupon ng mga tagapagbilang, ang panlalawigan, lungsod, o distrito ng mga lupon ng mga tagapagbilang sa Kalakhang, Maynila, kung naaangkop, ay magtitipon hindi lalampas sa alas 6 ng gabi sa araw ng halalan upang bilangin ang mga resulta ng halalan na maaaring natanggap na ng kani-kanila. Magtitipon ito ng patuloy mula araw-araw hanggang sa matapos ang pagbibilang, ngunit maaaring magpaliban lamang para sa layunin ng paghihintay sa iba pang mga resulta ng halalan. Sa bawat pagkakataong magpaliban ang lupon, magkakaroon ito ng kabuoang bilang ng lahat ng mga botong ibinigay para sa bawat kandidato para sa Pangulo at para sa Vice Presidente, na dapat na pinatunayan ng mga lagda at mga marka ng daliri ng lahat ng mga miyembro ng panlalawigan, lungsod o distrito na lupon ng mga tagapagbilang, na nagbibigay sa komisyon sa Maynila sa pamamagitan ng pinakamabilis na paraan ng komunikasyon ng isang kopya nito, at ginagawang magagamit ang data na nakapaloob dito sa mass media at iba pang mga interesado. Sa pagkumpleto ng pagbibilang, ang lupon ay maghahanda ng isang sertipiko ng pagbibilang na nagpapakita ng mga botong natanggap ng bawat kandidato para sa tanggapan ng Pangulo at para sa Vice Presidente, na dapat na pinatunayan ng mga lagda at mga marka ng daliri ng lahat ng mga miyembro ng panlalawigan, lungsod o distrito na lupon ng mga tagapagbilang. Sa pagkumpleto ng sertipiko ng pagbibilang, ang lupon ay magpapatunay at magpapadala ng nasabing sertipiko ng pagbibilang sa tagapagsalita ng batasang pambansa. Ang panlalawigan, lungsod at distrito ng mga lupon ng mga tagapagbilang ay maghahanda ng sertipiko ng pagbibilang para sa halalan ng Pangulo at Vice Presidente, na sinusuportahan ng isang pahayag ng mga boto ayon sa lugar ng pagboto, sa 5 kopya sa pamamagitan ng paggamit ng mga carbon paper o anumang iba pang paraan na itatakda ng komisyon upang ang lahat ng 5 kopya ay malinaw na magawa sa isang sulat kamay. Ang 5 kopya ng sertipiko ng pagbibilang ay dapat magkaroon ng mga lagda at mga marka ng daliri ng lahat ng mga miyembro ng lupon. Sa pagkumpleto ng mga sertipiko at pahayag na ito, sila ay ilalagay sa mga sobre na ibinigay ng komisyon at tatatakan, at agad na ipamahagi tulad ng sumusunod. Ang orihinal na kopya ay ilalagay at tatatakan sa sobre na ipinadala sa tagapagsalita at ihahatid sa kanya sa batasang pambansa sa pamamagitan ng pinakamabilis na posibleng paraan. Ang pangalawang kopya ay ilalagay din at tatatakan sa sobre na ipinadala sa komisyon. Ang ikatlong kopya ay itatago ng panlalawigan na supervisor ng halalan, sa kaso ng panlalawigan na lupon ng mga tagapagbilang, at ng rehistrador ng halalan ng lungsod, sa kaso ng lupon ng mga tagapagbilang ng lungsod, at isang kopya bawat isa sa mga awtorisadong kinatawan ng partido na namamahala at ng nangingibabaw na oposisyon na partidong pampulitika. Ang hindi pagsunod sa mga kinakailangan ng seksyong ito ay magiging isang krimen sa halalan.